Isang 24 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Elena ang nakaramdam ng biglaang pagkahilo sa kanyang banyo sa kanilang bahay sa Quezon City. Hindi ito stroke o atake sa puso. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin, ngunit ang kanyang sirkulasyon ay tila mabagal at mahina. Ang dahilan ay isang bagay na ginagawa na niya sa loob ng mahigit 50 taon, isang bagay na pinaniniwalaan niyang lubos na hindi nakakapinsala ang masturbasyon. Ngunit hindi ang mismong gawain ang problema. Ito ay ang mga partikular na gawi na nabuo niya sa paglipas ng mga dekada, mga gawi na walang sino man ang nag-isip na magbabala sa kanya. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na may mga dekada ng karanasan na dalubhasa sa geriatric care na tumutulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihang higit sa 60 na protektahan ang kanilang sirkulasyon, ibalik ang kanilang kumpiyansa, at muling matuklasan ang intimacy nang hindi umaasa sa mga tableta, hiya o mapanganib na operasyon. Ginamot ko ang mga retiradong guro, dating CEO, mapagmahal na lola, at mga ipinagmamalaking ilaw ng tahanan mula sa iba't ibang antas ng buhay. Sa lahat ng mga pag-uusap na yon, isang nakakagulat na tema ang patuloy na lumilitaw. Ang mga babaeng ito ay walang ideya na 4 na karaniwang gawi sa masturbasyon, mga gawi na perpektong ayos lang noong sila'y nasa edad 30 ay naging mga nakatagong bitag sa kalusugan pagkatapos ng edad na sista. Bakit po? Dahil iba na ang pagtugon ng katawan ng isang babae habang siya ay tumatanda. Ang mga ugat na daluyan ng dugo, veins at arteries, ay nawawala ng kanilang pagkaelastiko. Ang natural na produksyon ng mga hormone na sumusuporta sa pagkasabik at lubrikasyon ay bumababa, at ang dating normal na pakiramdam ay maaari na ngayong tahimik na magdulot ng pinsala. Sa bawat pagkakataong iniisip mong nagpapaginhawa ka lang ng kaunting stress. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 4 na pagkakamali sa masturbasyon na maaaring dahan-dahang maghigpit sa sirkulasyon, makapinsala sa intimacy at magpabilis sa proseso ng pagtanda sa katawan ng babae pagkatapos ng 60. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang mga simple at praktikal na pagbabago na maaari ninyong gawin upang muling pag-alabin ang inyong sigla at ibalik ang malalim na koneksyon na maaring sa tingin ninyo ay tuluyan ng nawala. Pakiusap, basahin ninyo hanggang dulo dahil ang ika-4 na pagkakamali ay isang bagay na siyam sa 10 nakatatandang babae ay automatikong ginagawa at maaring ito mismo ang dahilan kung bakit nahihirapan ang daloy ng inyong dugo sa pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang isang tip na idinisenyo upang protektahan ang inyong sirkulasyon, kumpiyansa at intimacy pagkatapos ng 60. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, mag-type ng 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito kayo. Kung hindi, mag-type ng 0. Palagi po akong nakikinig at nagsusumikap na maglingkod sa inyo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa pinakakaraniwang pagkakamali. Isa na tila simple lang, ngunit naglalagay ng mapanganib na presyon sa inyong mga daluyan ng dugo sa tuwing ginagawa ito. Pagkakamali, popeta na pinakamadidi sa tindi sa parisa ng buwan. Pagmamadali sa gawain, nagdudulot ng circulatory shock. Napakaraming mabubuting babae, malalakas na babae ang nakausap ko na tumitingin sa aking mga mata at sinasabing, "Dok, gusto ko lang po ng kaunting ginhawa, isang bagay na mabilis para mabawasan ang bigat ng pakiramdam." Sila'y nagsasalita ng may katapatan, minsan may bahid ng pagkakasala, ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ang tila maliit na gawin na ito, ang tahimik na routine na sinusunod nila sa loob ng maraming taon ay maaaring tahimik
na sumasabotahe sa kanilang pinakamahalagang mga sistema. Kapag ang isang babaeng higit sa 60 ay nagmamadali sa masturbasyon, hindi niya namamalayan na inilalagay niya ang kanyang circulatory system sa isang estado ng pagkabigla o shock. Biglang tumataas ang tibok ng inyong puso at ang mga daluyan ng dugo sa inyong pelvic area ay naninikip at pagkatapos ay bigla ang lumuluwag ng may puwersa. Narito po ang problema sa pagtanda, ang inyong circulatory system ay hindi na kasing bilis makabawi tulad ng dati. Ang pagkaelastiko ng inyong mga ugat ay nabawasan at ang inyong hormonal landscape na tumutulong na mapanatili ang daloy ng dugo at kalusugan ng tissue ay nagbago na. Ang resulta ay ang mga biglaan at sa pilitang pagdagsa ng dugo na ito ay maaaring makapinsala sa mga huminang ugat at marurupok na capillaries, lalo na sa clitoris at sa mga pader ng ari. Hindi po ito tungkol sa moralidad o hiya. Ito ay tungkol sa purong pisyolohiya. Maaaring hindi ninyo agad maramdaman ang problema, ngunit sa paglipas ng panahon, ang minadaling stimulasyon na ito ay dahan-dahang sumisira sa paggana ng inyong mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng mga microtrauma na humahantong sa pagbawas ng pakiramdam kung saan dapat ay merong sarap at karupukan, kung saan dati ay merong lakas. Ang mga kahihinatnan ay hindi lamang pisikal. Ang mga babae ay nagsisimulang mapansin ang pagbaba ng sensasyon, ang pagkasabik na mas mabagal mangyari, mas kaunting init at tugon sa panahon ng tunay na intimacy at isang tahimik na takot ang nagsisimulang gumapang. Ano na ang nangyayari sa akin? Sinisisi nila ang kanilang edad o menopause, ngunit ang katotohanan ay madalas na ang kanilang katawan ay nagre-react sa talamak na sobrang pagpilit sa isang lugar na lubhang nangangailangan ng banayad na pangangalaga, hindi kaguluhan. Ang minadaling masturbasyon ay nagpapadala ng maling mga senyales. Sinasabihan nito ang inyong nervous system na mag-sprint, gayong dapat ay nag-uunat ito. Ang stress response na yon ay nagpapaliit sa daloy ng dugo, pinipigilan ang maselang balanse na kailangan para sa pagkasabik, at unti-unting sinisira ang mismong pundasyon ng pisikal na intimacy, ang tiwala sa sarili ninyong katawan. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ito kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan sa mga pribadong sandali ay may direktang epekto sa kung paano kayo nakakaramdam sa publiko, kung paano kayo kumukonekta sa iba, kung paano kayo natutulog, nag-iisip at nagmamahal. Ang intimacy ay hindi lamang tungkol sa sukdulan. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, presensya at koneksyon. Kapag ipinagkait ninyo sa inyong katawan ang banayad na prosesong yon, ninanakawan ninyo ang inyong sarili ng sigla na nagpaparamdam sa inyo bilang isang babae. Ngayon dito ito nagiging mas nakakagulat. Maraming kababaihan na natutong magdahan-dahan ay hindi pa rin namamalayan na ginagawa ang susunod na pagkakamali, isa na nakakasama sa inyong daloy ng dugo nang hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. Kung kasama ko pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay tumatama sa inyo, mag-type ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na nakikinig kayo. Ang susunod na bahaging ito ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa inyong katawan na hindi pa sinasabi sa inyo ng sinuman. Ipagpatuloy natin. Pagkakamali assist sa tom, masturbasyon na may mataas na tensyon sa balakang at pagwawalang bahala sa paghinga. Mayroong isang detalyeng napansin ko sa halos bawat babaeng higit sa 60 na pumupunta sa aking klinika na may mga alalahanin tungkol sa kanilang intimacy, sirkulasyon o antas ng enerhiya. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa niya ng pribado. Ito ay kung paano niya ito ginagawa. Sa mga sandaling ito, karamihan sa mga babae ay hindi namamalayan na pinipigil nila ang kanilang hininga. Ang kanilang mga balikat ay umaangat patungo sa kanilang mga tainga. Ang kanilang tiyan ay naninigas at ang kanilang buong pelvic floor ang mga malalim at nakatagong kalamnan
na sumusuporta sa inyong pantog at matris ay naglalak na parang kamaong nakakuyom. Iniisip nila na ito ay normal na bahagi ng proseso. Hindi po. Ang hindi sinasadyang tensyon na ito, ang walang hininga, at sa pilitang gawin na ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang ginagawa nito, sinasakal nito ang daloy ng dugo. Sinasinyasan nito ang inyong nervous system na maghanda sa epekto, hindi para mag-relax at magbukas. Sa halip na payagan ng inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax upang ang oxygen ay makadaloy sa inyong clitoris at mga tissue, sa ari lumilikha ito ng isang masikip at restriktadong kapaligiran kung saan ang sirkulasyon ay nasasakal sa pinagmulan nito. Sa paglipas ng panahon, ang tensyon na iyon ay nagiging isang gawi, at ang gawi ay humahantong sa dysfunction. Kapag itinigil ninyo ang paghinga, itinitigil ninyo rin ang pagdaloy. Hindi po yan isang metapora, iyan ay pisyolohiya. Ang clitoris ay isa sa mga organong pinakasensitibo sa dugo sa katawan. Umaasa ito sa makinis at relax na paggalaw ng dugo para sa pamamaga at pagiging sensitibo, hindi sa presyon-tensyon o isang stressed out na nervous system. Ngunit kapag mababaw ang inyong paghinga at masikip ang inyong katawan, ang inyong mga ugat ay naninikip at sa halip na itaguyod ang nagbibigay buhay na sirkulasyon at lubrikasyon, tahimik ninyong sinasakal ang mismong intimacy na inyong hinahanap. May mga babae akong pasyente na natigilan nang tanungin ko sila, pinipigil niyo po ba ang inyong paghinga? Lagi silang tumatango dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung gaano kahalaga ang paghinga sa kanilang pagkasabik. Walang sino man ang nagpaliwanag na ang pag-relax ng pelvic area at malalim ritmikong paghinga ay kasing halaga ng estrogen noon sa malusog na kasiyahan. Habang tumatanda ang inyong katawan, mas kailangan nito ng kooperasyon, hindi kontrol. Ang tensyon sa maling mga lugar ay humahantong sa pangmatagalang kahinaan sa mga lugar na pinakamahalaga sa inyo. Ang katotohanan po, kung mababaw ang inyong paghinga, pinipiga ang inyong katawan at nagmamadali patungo sa dulo, hindi lamang ninyo pinuputol ang sensasyon, sinasanay ninyo ang inyong katawan na ituring ang kasiyahan bilang isang banta. Ang tensyon na iyon ay lumilikha ng isang tahimik na digmaan sa loob ng inyong circulatory system at sa huli, ang inyong kumpiyansa ang nagbabayad ng halaga. Ngunit kahit na magsimula kayong huminga muli, may isa pang gawi na maaaring mag-alis ng inyong lakas sa ibang paraan, tahimik na nagnanakaw ng inyong gana araw-araw kahit na tila maayos ang lahat. At nagsisimula ito sa kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa. Pagkakamali. Shock 3. Araw-araw na masturbasyon na walang pahinga, nauubos ang natural na gana. Ito ay isang tahimik na gawi, isang routine na madalas na nagsisimula ng walang mali siya. Marahil nagsisimula ito dahil sa pagkabagot, kalungkutan o simpleng pagnanais na makaramdam muli ng isang bagay. Para sa maraming nakatatandang babae, ang araw-araw na masturbasyon ay nagiging isang ritual, isang paraan upang sukatin ang oras mapawi ang stress o maramdaman na normal. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan ay pagkatapos ng siksi, ang pang-araw-araw na ritmong ito ay hindi lamang umuubos ng inyong enerhiya. Dahan-dahan nitong sinasaid ang mismong sistema kung saan nakasalalay ang inyong intimacy. Ang inyong katawan ay hindi na 30 anyos. Mas matagal na po ang inyong recovery time. Mas mabagal nang bumalik sa dati ang inyong hormonal system. Ang mga maselang tissue at daluyan ng dugo na dating mabilis na nakakabawi ay nangangailangan na ngayon ng oras, oxygen at espasyo upang ayusin ang kanilang mga sarili. Kapag nagmamasturbate kayo araw-araw o kahit maraming beses sa isang araw, hindi ninyo binibigyan ang inyong katawan ng mahalagang pahingang iyon. Sobra ninyong pinasisigla ang mga maselang nerve endings at inuubos ang inyong reserba ng pisikal
at emosyonal na pagnanais para sa koneksyon. Ang mga sintomas ay tahimik na dumarating. Maaring mapansin ninyo na hindi na kayo gaanong nakakaramdam pagkatapos. Maaring mayroong nananatiling pamamanhid o kahit iritasyon. Ang pagkasabik ay tila hindi na gaanong tumutugon. Mas pagod kayo, mas malayo ang loob, at medyo hindi konektado sa inyong sarili. Maaari pa kayong makaramdam ng bahagyang sama ng loob sa sarili ninyong katawan na para bang tinatraydor kayo nito. Ngunit hindi po kayo nito tinatraydor. Humihingi lamang ito ng pahinga. Isang pasyente ko si Brenda, isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, ang minsang nagsabi sa akin, "Doc, hindi na ako interesado sa tunay na intimacy. Ginagawa ko ito araw-araw, pero wala na akong maramdaman pagkatapos." Nadurog ang puso ko dahil ang kanyang katawan ay hindi sira, ito ay sobrang pagod. Kapag sobra ninyong pinasisigla ang inyong sarili nang hindi pinapayagan ng oras para mag-recharge, hindi lamang ninyo pinupurol ang pisikal na sensasyon. Pinapahina ninyo ang mismong mga circuit sa inyong utak at katawan na lumilikha ng pagkasabik. At kapag na-burnout ang mga circuit na yon, bumabagal ang sirkulasyon, ang mga tissue ay maaaring maging hindi na gaanong tumutugon at ang inyong koneksyon sa intimacy ay kumukupas. Ang masturbasyon ay dapat na isang sandali ng koneksyon sa inyong katawan, hindi isang mekanismo para sa emosyonal na pagkapagod. Kung ito ay nagiging sapilitan o purong mekanikal, nagiging isang tahimik na magnanakaw ito na nagnanakaw sa inyo ng natural na gana, init at intimacy na dapat maranasan ng inyong katawan kahit sa inyong mga huling taon. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Kahit na magbigay kayo ng espasyo at pahintulutan ng paggaling, may isa pang gawi na patuloy na nagha-hijack sa inyong nervous system at hindi ito pisikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa inyong utak. Ito marahil ang nag-iisang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming nakatatandang babae ngayon ang nakakaramdam ng pagka-disconnecta sa tunay na intimacy. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay tumatagos sa inyo, mag-type ng SAK sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ang susunod sa punto bilang 4 ay maaring magbago sa paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa inyong kalusugan at intimacy magpakailanman. Pagkakamali ang 4, paggamit ng pantasya na umaagaw sa utak. Ginugutom ang tunay na intimacy. Magiging tapat po ako, ito ang madalas na pinakamahirap na pag-usapan para sa mga nakatatandang babae. Hindi lamang ito dahil sa hiya, kundi dahil sa malalim na kalungkutan na maaari nitong mailantad. Marami sa mga kababaihan na aking pinapayuhan ay hindi na lamang gumagamit ng simpleng pantasya para sa kagalakan. Gumagamit sila ng media, maging ito ay mga tahasang nobela ng pag-ibig o ilang uri ng pornografiya upang punan ng isang kakulangan, upang habulin ang isang pakiramdam na dati ay natural na dumarating. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghabol na iyon ay nagiging isang bitag. Sa oras na mapagtanto nila ito, ang pinsala ay tahimik nang kumakalat sa ilalim ng balat. Ang modernong stimulating media ay hindi na tulad ng pesta taon na ang nakalipas. Ito ay mas mabilis, mas matindi at partikular na idinisenyo upang labis na pasiglahin ang inyong utak sa paraang hindi kayang pantayan ng totoong buhay. Para sa isang babaeng higit sa 60, binabago nito ang pleasure center ng utak. Ang inyong mga dopamine receptor ay nagiging manhid. Ang inyong mga pattern ng pagkasabik ay lumilipat palayo sa katotohanan at patungo sa isang matindi at hindi makakamit na pantasya. Dahan-dahan nang hindi ninyo namamalayan ang inyong katawan ay maaring tumigil sa pagtugon sa tunay na haplos, tunay na pagiging malapit at tunay na intimacy. May mga babaeng umupo sa aking opisina. Minsan may luha sa kanilang mga mata at sinabing, "Dak, wala na po akong maramdaman kapag kasama ko ang asawa ko. Pakiramdam ko sira na ako."
Ngunit hindi po sila sira. Sila ay nakondisyon. At ang pagkondisyon na yon ay nakakagambala sa isa sa pinakamahalagang proseso sa katawan ng babae, ang sirkulasyon. Narito kung paano ang inyong utak ang sentro ng utos para sa daloy ng dugo. Kapag patuloy ninyong binabaha ito ng artificial at matinding pagkasabik, nagkakaroon ng short circuit sa natural na kaskada ng mga senyales na nag-uudyok sa paggalaw ng dugo sa pelvic region sa totoong mundo. Nalilito ninyo ang inyong nervous system, pinapaliit ang inyong emosyonal na kapasidad para sa koneksyon at hindi magtatagal humihina ang daloy ng dugo sa clitoris at mga tissues sa ari. Ang natural na lubrikasyon ay maaring bumaba at ang intimacy ay maaring magsimulang maging parang isang gawain kaysa isang regalo. Habang mas umaasa kayo sa mga artipisyal na kasiyahan, mas maaring makalimutan ng inyong katawan kung paano tumugon sa simple at makataong karanasan ng pagiging malapit. At pagkatapos ng 6-2, kung kailan ang bawat daluyan ng dugo at bawat signal ng nerve ay mas mahalaga kaysa dati ang paghiwalay, na ito ay maaaring maging mapanira, hindi lamang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi sa inyong pagkakakilanlan bilang isang babae. Hindi po ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang inyong utak at katawan ay gustong makaramdam muli, ngunit una, kailangan ninyong bawiin ang kontrol. Kailangan ninyong i-reset ang mga pattern na yon at muling kumonekta sa uri ng stimulasyon na nagpapanumbalik ng inyong sirkulasyon. Kumpiyansa at koneksyon hindi ang nagnanakaw sa inyo nito. At nagsisimula iyan sa isang desisyon na dapat ninyong gawin ngayon. Dapat kayong magbago ngayon. Nakita ko na po ito ng napakaraming beses, mabubuting babae, malalakas na babae na naghintay ng medyo matagal. Alam nilang may mali sa kanilang pakiramdam. Naramdaman nilang nawawala ang kanilang enerhiya, kumukupas ang kanilang koneksyon, at nawawala ang kanilang gana. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili, haharapin ko ito mamaya. At para sa napakarami ang mamaya ay hindi na dumating, hayaan ninyong maging direkta at malinaw ako. Kung kayo ay higit sa eksenta at anumang bahagi ng aking ibinahagi ay pamilyar sa inyo, dapat ninyong piliing magbago ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging marahas. Hindi ito nangangahulugan ng pagkakait sa inyong sarili, ng kasiyahan o pagputol sa kung ano ang nagpaparamdam sa inyong buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagbabago sa kung paano ninyo ito tinutugunan. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral na makipagtulungan sa inyong katawan, hindi labanan ito. At ang magandang balita po, ang inyong katawan ay maaaring tumugon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo kapag binigyan ninyo ito ng tamang mga kondisyon. Magsimula sa pagdahan-dahan, gawing hindi tungkol sa isang mechanical na layunin ng inyong mga pribadong sandali, kundi mas tungkol sa sinasadyang presensya. Mag-focus sa malalim na paghinga, pag-relax ng inyong mga kalamnan at tunay na paggamit ng inyong mga pandama. Muling kumonekta sa natural na pagkasabik. Kung sanay kayo sa matinding panlabas na stimulasyon, subukan ang isang bagay na mas malumanay. Mag-focus sa alaala sa imahinasyon o simpleng sa pisikal na sensasyon ng paghaplos. Ang maliit na pagbabagong ito lamang ay maaaring magsimulang sanayin muli ang inyong nervous system at ibalik ang malusog na sirkulasyon. Bigyan ang sarili ng pahinga. Maglaan ng oras sa pagitan ng mga sesyon para muling buuin ng inyong katawan ang hormonal balance nito at mabawi ang pagiging sensitibo nito. Ang maingat na masturbasyon ay dapat mag-iwan sa inyong pakiramdam na masigla at konektado, hindi manhid pagod o ubos. Umiwas sa mga artipisyal na kalabisan. Pinakamahalaga kung umaasa kayo sa matinding media, lubos kong hinihikayat na isaalang-alang ang pag-iwas dito. Alam kong hindi ito madali, ngunit habang mas inilalayo ninyo ang inyong sarili sa artipisyal na mundong iyon, mas magsisimula kayong makaramdam
muli emosyonal, pisikal, at intimately. Muling mag-oorganisa ang inyong utak, tutugon ang inyong daloy ng dugo, at kung ano ang dating nawala ay maaaring magsimulang bumalik. Hindi pa po kayo masyadong matanda. Hindi pa huli ang lahat. Ang inyong pinakamahuhusay na taon ng koneksyon, kumpiyansa, at tunay na pakiramdam na kayo pa rin ay posible, ngunit kung kikilos kayo ngayon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at maaari itong kumalat sa bawat bahagi ng inyong buhay, inyong kalusugan, inyong mga relasyon at inyong pagpapahalaga sa sarili. Karamihan sa mga babae ay hindi nangangailangan ng mas maraming tableta o mas maraming sikreto. Kailangan nila ng kamalayan, isang plano at isang taong magsasabi sa kanila ng katotohanan. Konklusyon, inyong kalusugan, inyong intimacy, inyong pagpili. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong makipag-usap sa inyo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kung paano kayo nabubuhay at kung paano kayo nagmamahal. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpili na ginagawa natin na dahan-dahang humuhubog sa ating kalusugan, kumpiyansa at koneksyon sa mga taong pinapahalagahan natin. Alam ko po na ang mga pag-uusap na ito ay maaring hindi komportable. Karamihan sa mga babae ay nabuhay ng hindi kinakausap ng isang doktor ng ganito kaprangka. Ngunit sapat na ang pinsalang idinulot ng katahimikan. Ang katotohanan ng 4 na pagkakamaling tinalakay natin ay mga pattern na tahimik na sumisira sa inyong sigla pagkatapos ng 60. Ngunit narito ang nais kong tandaan ninyo, bawat isa sa mga gawin na ito ay maaaring matututunang baguhin. Ang inyong daloy ng dugo ay maaaring bumuti. Ang inyong enerhiya ay maaaring bumalik. Ang inyong pakiramdam ng tunay at makabuluhang intimacy ay maaaring muling mabuhay. Nagsisimula ito sa maliliit at sinasadyang pagbabago, magdahan-dahan huminga, nang malalim bigyan ng pahinga ang inyong katawan at piliin ang koneksyon kaysa sa sapilitang gawi. Ang mga ito ay hindi lamang mga medical na mungkahi, ang mga ito ay mga salbabida. Nakita ko na ang mga babae sa kanilang 70s at 80s na nabawi ang inakala nilang tuluyan nang nawala sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga pagbabagong ito. Huling aral sa buhay na sana ay mapulot ninyo. Ang tunay na sigla sa ating pagtanda ay hindi nagmumula sa paghabol sa isang pakiramdam na dati nating naranasan, kundi sa maingat na pag-aalaga sa katawan na meron tayo ngayon. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi sa paglaban dito. Iyan ang pundasyon hindi lamang para sa mas mabuting intimacy, kundi para sa isang buhay na masaya at makabuluhan. Hindi pa kayo masyadong matanda para gumaling. Hindi pa huli ang lahat para makaramdam muli. At tiyak na hindi kayo nag-iisa. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo, huwag ninyo itong hayaang kumupas. Pakiusap mag-subscribe upang makatanggap ng mas praktikal at nagbabago buhay na payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang tulad ninyo. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang kakilala ninyo na maaaring makinabang sa pagdinig ng tapat na pag-uusap na ito. At panghuli, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin na naabot kayo ng mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at ang landas patungo sa muling pagiging kayo ay nagsisimula dito mismo. Manatiling malakas, manatiling malusog at alamin na kayo ay karapat-dapat alagaan.